Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Oh guys, Senator Robin Padilla, nabubuang na. Wala na, malala na to mga kababayan. Oh, nakipag-meeting, may breakfast meeting na nangyari. Dito po kay Senator Robin Padilla at kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi alam naman natin na itong si Robin Padilla ay bumalik po sa dahig. Kasi nami-miss niya po daw si Rodrigo Duterte dahil talaga namang ang kanyang suporta dito sa ating presidente ay talaga namang malalim po, sabi niya. Ewan ko lang kung talagang si Duterte nami-miss mo dyan o meron ka ibang nami-miss dyan. At yung nga sabi ko, baka isa pang dahilan, itong si Robin Padilla ay nagtatago. Nagtatago po doon sa mga artistang natalo. Siya po sinisisi, kaya natalo itong mga artista eh. Ang dami po eh. So sabi niya siguro, imbis na sisihin ako na itong mga kapwa ko artista, umalis na lang ako at doon na lang ako sa dahig. At ito mga kababayan, may meeting po nangyari. Ano kaya pinag-meetingan na ito? Kaya po, yung litrato, kitang-kita naman sa picture, kinakausap ni Robin Padilla etong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, ito po ay cardboard standee. O cardboard lang po yung kausap ni Robin Padilla. Wala na talaga mga kababayan, malala na. Ito ba binoto ninyo sa mga bumoto dito kay Robin Padilla? O tingnan nyo, masdan ang ginawa ninyo. Malapit na po magsimula itong kanilang resumption dyan po sa Senate. Imbis na siya po ay naghahanda, nag-aaral. At talaga naman po nagsisika para pagdating naman niya, meron naman siyang maiambag dyan po sa Senado. Wala, tambay-tambay. Tapos, mga kababayan, kinakausap niya yung cardboard na standee ni Tatay Digong. Ayan. Ano ba kinakain ni Tatay Digong? Asin. Ayan mga kababayan. Tingnan mo, ibang klase din ang trip na ito ni Robin Padilla eh. Kaya sabi ko sa inyo, wala na talaga, malala na. Ay nako, habang tumatagal mga kababayan, palala ng palala. Ito nga number 1 senatong Robin Padilla. Kailan kaya tayo makakita ng magandang balita tungkol dito? Kasi parang kakaiba talaga to eh. Kakaiba. Ito nga number 1 senator. Ewan ko bakit ganito. Kaya marami po talaga ang mga Pilipino ang nagsisisi na at talagang gusto nila lang matapos na itong termino. Hanggang 2028, bilhin mo 3 taon pa magtitiis sa mga Pilipino dito kay Robin Padilla. Tapos kung ano-ano pinagagawa Ayan tuwan-tuwa siya sa nangyayari sa kanya eh Ano ba tong report na to? Good vibes lang. Breakfast meeting kasama ang chairman ng Demokratiko o Partido Demokratiko ng Pilipinas. Ayan. Breakfast meeting. Wala na talaga ta. Baliw na, nabuang na mga kababayan etong si Robin Padilla. Ayan, nako. Etong mga bumoto rito sa tingin ko talaga sising-sisi sa nangyayari. Ayan mga kababayan. Grabe. Nabuang na talaga. Okay, at ito pag-usapan din natin mga kababayan. Ito pong si De La Rosa ay medyo hindi nagustuhan. Etong tila ba patutsada ni PCO spokesperson na Tony Claire Castro laban sa kanya at sa kanyang mga kasamahan sa Duterte. Sabi ni De La Rosa kay Castro, do not start with a warning. Kasi di ba? Kasi etong si Presidente Bongbong Marcos ay open po. Bukas po siya sa reconciliation with Dutertes. Kay Duterte at sa mga kaalyado nito. So open ang Pangulo. Kasi gusto kasi ng Pangulo talaga umasenso itong bansa, gumanda ang ekonomiya ng bansa, gumanda
ang takbo ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kaya kahit parang ang bigat-bigat nung kanyang panawagan ng pagkakaisa ay gagawin na rin niya para lang sa mga Pilipino. Kahit personal ang banat sa kanya ng mga Duterte, hindi niya na iniintindi yun. Basta binubuksan niya ang kanyang sarili sa reconciliation para sa bansa. Dapat ganon ang Pangulo, di ba? Iisang tabi mo. Tama ba? Iisang tabi. Basta itatabi mo yung yung personal mong yung pride para lang sa ating bansa. Dapat ganon. So open siya sa reconciliation dito sa mga Duterte. Sabi tuloy ni De La Rosa, kung gusto niyo ng pagkakaisa, gusto niyo ng reconciliation, huwag ka magsisimula ng isang warning. Kasi may sinabi po si Claire Castro. Sabi niya, inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Lehitimong oppositionist kasi meron pong nagpapanggap na opposition Yung ang totoong opposition, eto masasabi ko mga kababayan, ang mga totoong opposition ay etong si Hontiveros, na dati isa lang siya, ngayon may kasama na siya, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, diyan po sa Senado. So yan po ang totoong mga opposition. Pagdating naman po sa House of Representatives, nandiyan na po si De Lima, yung Akbayan, tapos si Attorney Jokno, at iba pa. Ayun po yung totoong opposition. Ang totoong opposition, mga kababayan, ay tinutuligsa o kinikriticize ang gobyerno kapag mali po ang ginagawa ng gobyerno. Ginagawa nila to hindi para sa kanilang sarili, kundi ito ginagawa nila para sa bayan. Yan po ang opposition. Kaya nga, ino-oppose sila yung maling ginagawa. Pero ito kasing mga grupo na nagtatago po, kunwari sila ay oppositionist, pero ang totoo po, sila ay tinatawag na obstructionist. Obstructionist. Obstruction. Puro kontra. Kahit tama ang ginagawa ng gobyerno, kontra pa rin. So, hindi sila oppositionist, kundi sila ay obstructionist. Hinaharang nila ang pag-asensyo ng bansang Pilipinas. Hinaharang nila ang mga programa ng Pangulo. Sino-sino ba yan? Ayun, mga etong mga kampi ni De La Rosa, mga Duterte. Pati yung Duterte. Kaya sabi ni Claire Castro, magkaiba yan. Kasi ang obstructionist, maaring pansarili lamang ang kanilang ipinaglalaban. Parang nasaktan ata. Nasaktan ata si Bato de la Rosa dun sa sinabi ni Press Officer Claire Castro. Sabi naman ni De La Rosa, kung gusto niyo na magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. You'd better advise her. Kung gusto nila na magandang tulungan, mag-cooperate tayo sa ikagaganda ng bansa, do not start with a warning. Parang totoo magsalita si Bato de la Rosa, Parang hindi naman sila yung nanggugulo, Parang ang babait, kung magsalita. Alam mo talaga na sila tong matuwid ang daan. Wala lang dyan. Kayo itong puro lang paninira. Puro kayo banat. Personal na banat. Dito kay Presidente. So, wag mo masyadong itinuturo itong si Claire Castro. Kasi kayo rin, ganyan din Sa totoo lang ito naman si De La Rosa, akala mo pagkalinis-linis. Akala mo naman talaga namang gusto nilang makipagtulungan. Ewan ko lang mga kababayan kasi sa totoo lang, yung panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos, maganda po yan, pero sa tingin ko, malabo po sa sabaw ng pusit Hindi po siguro may kipag-cooperate ito. At kung makipag-cooperate man, malamang hindi po sincero ang kanilang kooperasyon. So, abangan na lang natin kung ano mangyayari mga kababayan sa mga susunod na araw. Kung
talaga ba nga itong mga ito ay makikipagtulungan sa gobyerno? Kasi parang ang gusto pa mangyari ni Bato de la Rosa, etong gobyerno makipag-cooperate sa kanila. Gusto pa ata parang sige, may makipag-cooperate kami sa inyo, pero huwag kayong banat ng banat sa amin. Kami lang babanat sa inyo. Hanip yan. Ayun ba gusto mo, De La Rosa? Kung gusto niya magandang cooperation, maayos kayo. Parang gano'n sinasabi ni Bato. Para talagang sila pa tong gustong suyuin. Kayo pa susuyuin ng gobyerno? Kung ako kay Presidente Marcos, hindi ako makikipag-reconciliate.